Kumusta po kayo mga kapatid at mga kaibigan? Isang natatanging programa ang aming pong inihanda sa inyo sa araw pong ito. Kalinsabay ng ating 10th anniversary ng Asin at Ilaw. Patuloy po tayo nagpapasalamat sa Diyos dahil sa kanyang katapatan hanggang sa araw pong ito ay nabobroadcast po ang programa pong ito. At din nagpapasalamat kami sa inyong lahat na masugid na sumusubaybay, nanonood linggo-linggo. At salamat po sa inyong katapatan at sa inyong pong pagtitiwala sa amin. Ganyan, alam po niyo sa araw pong ito, excited ako. Kasi ang aking pong co-host sa loob ng 10 taon ay kasama ko po sa set na ito. At ito po ang ating kapatid na Jonathan Orellasa. Talaga pong isang malaking karangalan para sa akin, Brother Mel, ang makasama kayo muli sa programang ito. At it is truly an honor for me, a privilege indeed, para po gamitin ng Diyos ang inyong lingkod sa programang ito ng Asin at Ilaw. By the way, Brother Mel, siguro maganda bigyan natin ng idea ang ating mga televiewers kung paano nagpasimula ang programang ito. Can you tell us something about it? Yeah. Ang Asin at Ilaw, originally yan, dapat ang telecast niyan sa Baguio lang, local television lang. Ngunit nung magkaroon ng National Convention ng Church of Christ sa Baguio, ang mga kapatiran ay nag-suggest kasi ang ganda nung napanood nila at hiniling nila kung maaari, wag lamang itong gawin sa Baguio, sa local itong nationwide. So kinausap ko si Brother Rich at yan ay pinanalangin din. Pumunta kami sa Maynila at naging possible na itong nationwide telecast. At nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa paggabay niya, pati sa TV program, pati sa channel na ito na binigay sa atin para talagang tuloy-tuloy tayo, nabigyan ng pagkakataon. Napakabuti ng Diyos. Na ang salita ng Diyos ay ating mapahayag. Meron tayong video na ipakikita sa kanila, siguro nakikita mo pa yung mga 10 years ago na mga pagbo-broadcast natin. Kapal-kapal pa ang buhok mo. Parang wala ka pa nila. Ayan, sign yan. Yan, nakikita natin yung ibang mga kasama natin at sina Brother Noel Dailo, siguro. Nariyan din sina Brother Tito Per sa panel discussion din. Charlie Olivar. Yeah, sa panel discussion din siya noon. Sa counseling, si Dr. Jim Gonzales. Kasama natin. Siguro, maganda rin na ating bigyan ng pagkakataon yung ating lagi nakakasama na grupo dito. Yes. Para magbigay ng years nakakasama natin. Matagal na rin sila nakakasama dito. Nagbibigay ng inspirasyon sa mga kapatiran at sa lahat ng manonood. Ang praise team na sa araw na ito ay magbibigay ng special number. Let's welcome them. Won't you say once more I love you in the red and in the white, till the whole world knows our love song. I am yours and you are mine. Won't you say once more I love you in the red and in the white, till the whole world knows our love song. I am yours and you are mine. On the street it's hard to find, in the city peace of mind ain't knocking on nobody's door, and even the countryside can't hide it anymore. People moving in every direction can't take a moment to be kind, for lack of understanding, the pace is too demanding, you could easily lose your mind. And say to you, won't you say once more I love you in the red and in the white, till the whole world knows our love song. I am yours and you are mine. Standing under neon lights or lying down to troubled nights, avoiding the most painful sights, there's no way to deny it. No matter if you're young or old, no matter if your story's told, or if nobody knows your name, to him it's all the same. He sold himself to buy your life and he wants to make it right. He sold himself to buy your life and he wants to make it right. And he's saying to you, won't you say once more I love you in the red and in the white, till the whole world knows our love song. I am yours and you are mine. Won't you say once more I love you in the red and in the white, till the whole world knows our love song. I am yours and you are mine. Puri ng ating Panginoon, Brother Joe, tinan mo, ang praise team, hindi pa rin nagbabago. Di ba? Napakaganda, gumaganda pa lalo. At yung iba dyan, nagsimula dyan, mga binata, mga dalaga. Ngayon may mga anak na sila.
Meron. Ewan ko, meron na may apo dyan. Ano? Okay. Baka after 10 years pa ng Asin at Ila, meron na may apo Meron na dyan. may apo dyan. Oo. Pero salamat sa Panginoon sa kanilang mga talento na ibinibigay. For 10 years, ha? Yes, yes. At siguro isa pang side na gusto nating makita sa programang ito, yung role ng Good News Productions International, GNPI. Ano pang papel ang ginagampanan nito? Well, ang Good News Production International, yan ang nagbibigay sa atin ng financial support. That's true. Para yung production side ay talagang, yan ay maging isang quality na broadcasting. Yeah. Yung nakikita nila pag tuwing Sabado na may dramatization pa. Unique yan. Isa sa mga talagang nagpasimula niyan ang program. nagpaganda ng programa natin at the same time, isa sa mga nagpasimula na habang nagle-lecture ang isang kagaya mo, nagbibigay ng message, idinadramatize. Napakaganda, no? Bago yan sa television, kumbaga. Bago, no? yeah. At ang Diyos talaga nagpapala sa programang ito at sa GNPI because ang GNPI meron dalawang bagong Camera, no? Quality. Alam ko, nalimutan mo eh. Okay. Tapos, ano pang meron ng GNPI? Yung mga sa likod. Yan yung sinasabi mo sa likod. Kasi Brother Joe, hindi sila nakikita eh. Oo, talaga. Tayo lang lagi nakita sa television, pero sila laki ng ano ba yan? support. Tayo lang nakikita, unfortunately or fortunately. Sila yung, sige. sila yung yung talagang kumukuha sa atin, nagsushoot sa atin. At nagsasabi na, cut! Yan, cut. Nakakailan tayo ng mga beses na cut. Pero naman, napakatsaga nila. Banggitin mo na. Yan. Sino ba yun? Unahin natin, si SR, nakasama natin doon, SR Pel. Nasa ibang bansa na siya ngayon. Nasa ibang bansa na siya ngayon. At pinagpapala din ng Panginoon. Si Brother Omay. Yan. Tapos pumalit sa kanya, nandyan din. Si None. At matagal na nating cameraman din dito. Right. Sino yun? Si Brother Jin. Talaga namang napakatsaga, napakasipag. At meron dito na isa pa. Sino pa? At yan ang laging nagpapaikot ng tsaka gumagawa din ng mga... Anong papaikot ng tuloy mo? Teleprompter. Okay. Sino yun? Si Pam. Si Pam. Medina. Pam Medina. At talaga namang napakasayang kasama din natin sa... Masarap magpamerienda rin yan. Oo. Ano pa? Kaya napakaligayan natin magkasama natin yan. Si April? Si April Samot. Yung ating po. April. Marami pa tayo. Kilala mo si Nenet Pacoli? Sino yun? Nenet Pacoli. Sa kanan yun. Nenet Pacoli. Asawa ni Albert Pacoli. Yun. Napakasipag talaga. Napakatapat. Yan ang executive producer ng GNPI Philippines. Kaya mga yan ating dinadala. Sa totoo lang, we really appreciate that. Sige, meron ka pang gustong sabihin? Well, nais nating tawagan ng ating isa sa mga co-host natin. Sa kasalukuyan. Sa kasalukuyan, si Brother Roger Miguel. Siya magpapakilala sa atin sa... Susunod na? Yes. Magsasalita. Nais nating tawagan si Brother Roger Miguel. Thank you, Brother Mel. Brother Joe. Brother Mel and Joe. Mukha yatang magandang pamagat sa programa yun Anyway, isa pong malaking karangalan at isang malaking pribilehyo sa akin ang ipakilala ko sa inyo ang isang mahalagang tao sa programang ito. Sa ika-10th anniversary po ng Asin at Ilaw, ay magbibigay po siya ng mensahe at ito'y para sa ating lahat. Siya po si Brother Saiden Nag, ang Executive Director ng Good News Production International. The 10th anniversary of Asin at Ilaw is certainly a milestone in Christian broadcasting. National and international awards speak of the excellence, and changed lives speak of the rewards. As emotion and appreciation for you fill me, I think of the very appropriate words of the Apostle Paul to the church at Philippi. He said, I thank my God upon every remembrance of you, always in every prayer of mine, making requests for you all with joy for your fellowship in the gospel from the first day until now, being confident of this very thing, that he who began a good work in you will complete it unto the day of Jesus Christ. The emotion that fills me goes back to my childhood when our home church supported a Filipino minister. When we got word that my cousin had been killed in the Philippines during World War II. When I read of the relatives and friends in the prison camps. As an 8-year-old boy, I started praying for the people in the Philippines that God would do mighty works among you. When Rich Shealy sent word that the churches wanted their own television broadcast and were giving Good News Productions the opportunity to become partners, it was like a dream come true. A dream by many that God was now bringing about. Congratulations
for your tremendous efforts during the past 10 years. With what you have allowed God to do through you, one can only anticipate the tremendous things that he has in store for our partnership in the future. May God be praised, and may you take heart in a marvelous job well done. Galing. Napakaganda. Yes. Na-touch ako doon sa sinabi ni Brother Saiden na nung 8 years old pa lamang na he started praying for the Philippines. Alam mo, may connection talaga yung pagpipray mo sa isang lugar, sa isang tao, and God will really work. Hindi mo alam kung kailan, but I'm sure God will work when you pray. And I think that's the connection with it. So, meron din kasing counterpart, Brother Mel, alam natin yon na merong counterpart ang GNPI sa Philippines. Sino yan? Ito yung Asinat Ilaw Foundation. Yes. Incorporated. At ang chairman nito ay ngayon ipakikilala sa atin. Yeah. At ang mapapakilala ay si Brother Danny Bango. Okay, let's welcome Brother Danny Bango. Welcome natin. Hello everybody. Si Brother Leonidas Chavarria, o mas kilala sa tawag na Brother Chab, ay isa pong pilar o institusyon sa Church of Christ at siya ang kauna-unahang chairman of the board ng Asinat Ilaw Foundation. Siya po isang magiting, masipag, energetic at gwapong-gwapong chairman. Brother Chab. Ngayon na darating na sa ika-10 taong paghihimpapawid natin ng Asinat Ilaw, sana po ay ipagpatuloy ninyo ang inyong pakikinig, ang inyong panonood upang sa gayon matuto kayo ng maraming mga bagay, lalong-lalo na nang may kinalaman sa kaligtasan na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Gayon din na sa inyong pakikinig ay sana po ipagpatuloy ninyo dahilan sa yung mga magagandang paksa na tinatalakay ng ating kapatid na Mel Maldupana, lalong-lalo na sa panahon ng mga pagsubok sa ating buhay, ay ating malaman ang dapat nating ugaliin at magtiwala tayo ng lubusan sa Diyos na tayo ay Kanyang laging didinggin at hindi niya tayo pababayaan. Thank you, Brother Chab. I really admire this person kasi isa sa mga prime movers dito po sa Asinat Ilaw. At tayo naman ngayon, Brother Roger. Kanina si Brother Mel at saka si Brother Joe ay talagang sila naman ang nag-uusap tungkol sa kanilang mga experiences sa 10 taon ng Asinat Ilaw. At bilang mga baguhan dito po sa ating programang ito, sa counseling portion, may mga experiences din tayo na hindi natin may pagkaila, hindi natin may itago sa ating mga sarili. At bilang bagong miyembro, bilang sa counseling portion, Brother Roger, anong masasabi mo rin, mga experiences mo dito? Alam mo, talagang very exciting na maging bahagi ng Asinat Ilaw. Actually, Brother Danny, I'm mga 3 taon na ako dito sa counseling portion ng Asinat Ilaw. And talagang every episode, talagang yung excitement. Pero nung una, talagang kabang-kaba ka. Totoo yan. Conscious ka sa mga cameras na nakapaligid sa'yo. And especially mga ilaw. So, minsan hindi mo alam talaga, meron kang magandang sagot pero minsan nalilimutan mo yun. Hindi mo masabi yung eksaktong salita para talaga matugon yung mga tinatanong ng ating mga manonood. Yung flash flood kasi yung mga ilaw, kung minsan nandiyan ka sa harapan, iba na Kahit nakahanda ako, kung minsan, pag nandoon na, iba ka, conscious ka na Yes. Pero isang bagay, Brother Roger, makikita mo rito, yung counseling, hindi lang pupunta ka sa television, magsasalita ka ng gano'n, kundi you have to go into the level, yung person na nagtatanong, you have to re-experience kung ano talaga yung problema niya. And then, you go into research, you work for it, you have to pray for it, and then, yung sagot ng mga yan, ibibigay mo dito television, maraming taong maraming nakikinig. And then, our goal is to glorify God, and then, of course, to bring them to Jesus Christ. Yes, precisely. So, talagang malaking challenge ito. Malaking challenge. And yung feeling, yung feeling na makatulong ka sa mga tao, especially sa mga problemang tinatanong nila, at saka dun sa mga bagay na hindi nila nalalaman, yung feeling, yung joy ng ministry na ito. I really enjoy this ministry, and talagang magpapasalamat ako sa Diyos at naging bahagi ako ng ministry ito na nakakatulong. Saka isa pa, Brother Roger, napapansin mo ba, yung mga tanong kung minsan yung hindi mo ina-expect na merong ganong klaseng problema na akala mo ang liliit, pero totoo pala. Minsan magtaka ka, ba't may mga problemang ganong kalis sa tingin natin? Pero sa katotohanan pala, ang lalim ang ibig sabihin ng mga ito. Yes, kasi ganun ang buhay Ganun talaga buhay
May malalim, may mababaw. And all of those things talaga dapat internalize mo para talaga matugon mo ng tama. Yes, and sa experience ko rin bilang pastor, Brother Roger, alam mo, natututo ako rito sa mga tanong na ito. At alam mo, yung pagbabalanse at nakikita mo yung mga miyembro sa kongregasyon, parang na-identify mo eh. Alam mo na yung mga problema kung minsan. And then, when you encounter these problems at tinutugunan mo yung mga tanong na ito, as if you can identify yourself with your congregation too. Okay? So, Brother Danny, meron tayong i-welcome na magbibigay sa atin ng special number. At ngayon po ay narito ang isang tanging bilang para sa ating lahat. Maraming salamat po sa special number na yan. Pero meron pa isa. Yan, mamaya. Exciting ito. First time ito. Huwag po kayong mawawala. Huwag kayong mawawala. At huwag kayong first time po ito sa programa. Tama na. Baka malaman na ikaw pala yun. Pag-usapan natin yung early days ng GNPI na nagsushoot pa sila dito. Isang Amerikano sa Pilipinas. Oo, si Brother Rich, Shili at saka si Donald. Na sila pa yung nag-aasikaso dito. Ikaw din, napunta ka rin paminsan-minsan doon. Sa Singapore. Bagamat wala sila dito ngayon sa araw na ito, ay meron silang ipapahati na mensahe. But let us welcome first si Brother Rich Shili. Synod Elau is what it is today because of God's grace and the faith and sacrifice of those who are participating with him. Originally, it was to have been broadcast just to the Baguio area. It was at the Baguio bus station prior to a promotional tour that Mill talked me into coming to Manila to see if brothers and sisters here would participate to make this a nationwide broadcast. God honored Mill's faith, which I must confess was greater than mine, and God raised up our partners through the Church of Christ and the Synod Elau Foundation, and you've seen the beautiful results for more than 10 years. In addition to them, God has raised up many unsung heroes. Our GNPI Philippines production crew consists of just a few people, just a fraction of the number of people most television stations would require for a program like this.
They, together with many volunteers and literally hundreds of participants, have put in many long, hard hours to make this program a success. Therefore, we at GNPI want to congratulate all of our partners whose passion to minister to the people of the Philippines has superseded many of their own personal needs. Congratulations to you. Thank you for allowing us the privilege of partnering with you. Oh, kita mo? Oo nga. Sabi ko sa'yo eh. Ito ba sinabi ko kanina? Alam mo, nagsisinungaling ka kanina eh. Oo, magkasama pala kayo sa bus. Yes. Doon pala kayo talaga nag-usap ni Brother Rich. Pray kami dalawa para... May isa pa na naging bahagi ng... Ay, napakasaya nitong kasama. Masayahin ito. Magaling itong mag-Chinese. Yes, sapagat i-check talaga. Ganun ba? At magaling na cameraman. Magaling, mahusay. Wala kami naging suliranin din sa kanya. Tulad na makasama natin ngayon. Naging blessing siya sa napakasayang kasama din. That's true. Let's welcome. Yeah. Sino siya? Si Brother Donald. I'd like to take this opportunity to congratulate you, Asin at Ilaw, for your 10 years of faithfully broadcasting Asin at Ilaw every week without fail to the people of the Philippines. And during this fantastic time that you're celebrating your 10th anniversary, I want to thank you for the privilege of being involved. And I am so grateful that the Filipinos, my Filipino brothers and sisters, are continuing and doing such a great job. God bless you. Cut! May pakat-kat pa. Hindi naman director, feeling director. Pero mahusay na kami. Kaya alam niya kung saan ito. At nagpapasalamat tayo sa kanya. At least nakasama natin si Brother Donald. Kahit man lang dyan sa video na panood natin. Kung minsan ay tatanong natin sa ginagawa natin dito, Brother Mel, sa maraming mga taon, meron bang nakikinabang dito sa ginagawa natin, sa programa natin? Programa natin, Siguro mabuti na pakinggan na lang natin ang isang patotoo na gusto niyang sabihin yung kanyang natutunan at naging experience sa programang ito. Sino siya, Brother Mel? Ito nga po ang isa nating masugid na nanonood po ng Asin at Ilaw. Ito po si Sweet De Vega. Welcome po natin siya. Nalaman ko tong show ng Asin at Ilaw 3 years ago through Dr. Gonzales, who during that time is one of your counselor. He invited me to watch your program. Then later on, I found out it's a good and very enlightening show. Then nag-start na nun, dire-diretso na yung panonood ko nun kasi marami akong natututunan. Almost every Saturday naman whatever man yung naririnig ko sa kanya, especially sa family, applicable sa akin, sa mga anak ko din. Kasi widow po ako. And then doon is nakakuha rin ako ng guidelines kung paano ko i-handle yung mga anak ko. Galing. Napakaganda, Brother John. Nagpapatotoo lamang na talagang katulad may niya. May nakikinabang na mga kagaya niya sa programa. Napagpala sila sa ating programa. Pero wala na tayong panahon, Brother Joe, kung tinawag natin. Napakaikli ang ating oras. Yes, napakaikli. Kaya nga po ngayon ay sa ating pong mga kaibigan, kapatid, masugid na sumusubaybay sa ating programa. Sa susunod pong linggo ay continuation po ito ng ating special telecast sa ating pong 10th anniversary ng Asin at Ilaw. Abangan po ninyo. At sa next week po, mapapakinggan ninyo ang mga malalapit sa puso ni Brother Mel na may sasabihin sila sa inyo. Meron silang i-reveal. So, ngayon ibibigyan natin yung sorpresa, natin sa kanila. Tawagin na natin yung ating dalawang kasama. Brother Danny and Brother Roger. Ito po yung aming sorpresa sa inyo. At Brother Mel, ano ba yung ating awitin? Isa po itong may kaugnayan sa ating pong pagbibigay liwanag. Sapagkat ang ating programa ay Asin at Ilaw, magbibigay po liwanag ito sa lahat ng mga taong nangaliligaw. Yung po at humahamon sa lahat na ating patuloy na papagliwanagin ang ating buhay. Pamagat po ay brightly beams. Let the lower light. Hindi nyo. Yun ang umpisa. Alright. Ganun mamagat, Fred. Pwede tayong bigyan ng pitch ng ating direction. Brightly beams our Father's mercy from His lighthouse evermore. But to us He gives the keeping of the lights
seaman. You may rescue, you may save. Dark the night, all sin has settled. Loud the angry billows roar. Eager eyes are watching, longing for the lights along the shore. Let the lower lights be burning, set a gleam across the wave. Some poor fainting, struggling seaman, you may rescue, you may save. Gleam your feeble lamp, my brother. Some poor sailor tempest tossed, crying out to make the harbor in the darkness may be lost. Let the lower lights be burning, set a gleam across the way. Some poor fainting, struggling seaman, you may rescue, you may save.